Hello hey guys! Good morning! Kakagising lang namin and sobrang daming kailangan ayusin dito sa kusina kasi yung mga napamili namin from Haviki, kailangan natin siyang i-save. And yung mga fruits, nanyo naman to. Sama niya mong gripo naman. Yan o, sobrang dami guys. Ito pa, dun pa. Tapos yung mga carrots na bags is andito. And sobrang gulo ng kusina today guys kasi mag-aayos pa ako ngayon. May mga gulay ako dyan na kailangan kong ayusin and kailangan kong i-save. So, ito na muna ang uunahin natin. And yung mga herbs ko kasi kailangan ko siyang i-dehydrate. So, gawin na muna natin yung mga herbs. So, ito na yung mga herbs guys. Hugasan ko lang siya kasi i-dehydrate natin. So, puputulin ko lang to dito. Tapos, tatanggalan natin siya ng mga dahon. So, usually, yung sage, guys, ang dinadry ko lang dyan is yung dahon niya lang. Actually, may mga nag-dry na dito na dahon. Gagamitin pa rin natin to. Kasi meron pa rin yan siyang oil and essence, guys, na pwedeng magamit. Na lamog lang ito siya, guys, kasi nga dito sa bahay namin, warm talaga sa loob ng bahay kasi nga yung aming heating system, which is yung fireplace. Kaya nalamog lang siya. But kita nyo naman yung ibang mga herbs. Grabe guys, so ganitong itsura ng mga herbs ang napupunta sa Haviki. Sobrang bango guys ng thyme. Grabe, sobrang bango. So kuha lang ako ng gunting, tapos ika-cut natin to. So i-cut ko lang to guys. Sobrang bango ng sage. Hugasan ko to. Tapos, i-dry natin siya sa dehydrator. Actually, pwede mag-air dry nito guys. Tinry ko siya last year. Pero, 80% lang yung success ko with that. Mas mabuti talaga na sa dehydrator na lang siya gawin. Kasi, yung init kasi dito, hindi siya kagaya dyan sa atin sa Philippines guys na kapag nilagay mo yung isda sa labas kasi matuskig talaga siya. Dito guys is hindi. So dalawa lang pala yung ating sage. Konti lang yung sage. Ayan na yung ating sage guys. Gasan lang natin to. It's a mindset shift. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go! Oh, what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. So ito na yung mga sage natin guys. And isang tray lang naman na magagamit kasi konti lang naman yung sage. And itong stems guys is of course sa bio waste natin to itatapon. Kasi nabubulok naman ito. And for sure later guys, kapag naghalo na ito na tawag nito sa dehydrator, sobrang bango ng bahay. So ready na ito for dehydrating. Ang next naman na herb is itong thyme. Sobrang bango nitong thyme guys. I don't know ano itong thyme sa English guys. Sa English? Sa Pilipino. Kung meron ba tayong ganito. Parang meron siyang similar na amoy for me. I don't know anong pangalan. Parang dahon nga, Ito siya guys, bio na ito guys. Sa bio waste natin yan itatapon. Of course, yung plastic sa plastic. Hindi talaga pwede maghalo yan guys. Pagalitan tayo ni Nico. So, si Nico guys, karang dili bitaw segregate ng basura. Ayun, ni Nico ng ganyan guys. Alam nyo, yung mga fin pa naman dito, sobrang sumusunod talaga yan sila. Tsaka mainam din talaga na mag-segregate ng basura. Uy, kasi kung hindi mo i-segregate yung basura, nako, it's not good for the environment. Kaya dito sa bahay guys, nagsisegregate talaga kami. And through segregating our waste, nakakatipid talaga kami guys sa basura. Kasi nga, yung basura nga namin dito, binabayaran kasi yan guys. Yan o. Tinanim nila to, tinapon sa... Pwede ko kasabot.
Ang buto yung ano nila ni gilabay, guys. Tinapon man nila, malaking pakinabang para sa akin. Ito yung mga ginagamit ko, guys, na mga herbs kapag nagluluto ako ng pasta, yung ginagarnish ko, nahalo ko. Sobrang bango nito, guys. So, ito, guys, meron na naman itong plastic. Of course, isa-separate natin yan. Di pwedeng paghaluin ang bayo sa plastic. Separate talaga ang mga plastic dito sa amin. Let me know, guys, dyan sa lugar nyo kung saan kayo nakatira o kaya nasa States kayo na nanonood ng mga vlog namin or nasa Canada kayo. Paano po yung waste segregation nyo dyan? Kasi dito sa Finland, strict talaga. Kaya I really encourage those foreigners na kapag, or yung, especially tayo mga Pilipino, kung ano yung pinapractice nila, ganun din ang i-practice natin. Kasi hindi naman yun for para sa kanila lang, hindi para sa atin lang, para sa lahat yan. Kasi nga, ang bango. Kasi nga, importante talaga na mag-segregate ng basura. Ito na yung ating mga thyme. Puno yung ating plato. Hugasan ko lang to siya, guys. Pakuratan lang hugas ba? Sobrang bango, guys, as in, kung naaamoy nyo lang to. I don't know kung merong thyme oil. Kasi parang mabango talaga siya, guys. Kung pwede ba to sa skincare, sa paggawa ng soap. I'm not sure, ha. So, kailangan natin mag-research kung para saan. But usually, ito naman, ginagamit ko talaga siya sa mga pasta. Yan. So, ito siya, guys. Marami siyang dahon. Ang gusto ko lang dito is yung kanyang dahon talaga, guys. Kaya, i-dry natin siya. And hindi natin siya hahagpatin ngayon. Hayaan lang natin siya na ganyan. Tapos, kapag na-dry na siya, guys, i-shake mo lang siya. Lalabas na yung, or magsa-separate na yung kanyang mga dahon. Tapos, yung dahon na yung masisave natin. So, yung mga stems, guys, yung mga maliliit, okay lang. Pero yung mga malalaki na hindi na talaga siya ma-dry kasi nga it will take a lot of time. Hayaan na lang natin siya na andoon lang. Pero yung dahon lang talaga ang pinakagusto ko dito. Pwede din naman yung stem but marami naman tayo nitong dahon. Di itong dahon na lang. Tanggalan ko lang yung mga sira-sira bigay. Meron kasing iba na may sira. Alam nyo, bakit ito andoon sa Haviki? Sa kadahilan ng yung ibang mga stems niya, guys, o merong ganyan, o yung may itim-itim na nga, na yung nalaya na yung mga dahon. But I think that is very normal kasi ito, this is organic and, this is a plant. Ewan ko ba sa kanila, bakit ganun, guys? But yeah, tanggalan lang natin to ng konti pala kasi meron pala ditong may mga itim-itim. Pero that's a stem. Stem man yan. Yan. Grabe, sobrang bango nito, guys. So, lalagay na natin to sa tray para ma-dehydrate na natin. Ito na yung ating mga tray. So, dito ko na ilalagay yung ating mga thyme para ready na siya for dehydrating. So, yan na, guys. Dehydrating na yung ating nagde-dehydrate na yung ating machine. And balikan natin to the next day. Meron pa kami mga lemons from last week, guys. So, i-juice ko ito lahat para hindi talaga siya masayang. Konti lang naman yung natira na kasi dagdag na namin siya sa juice namin last week. But since ito is ayaw nating masayang, so talagang i-juice talaga natin siya. Yan. Tapos ihalo ko na lang yung ibang mga fruits dito para hindi lang siya lemon na lemon, diba? Balatan ko lang tong mga lemon para diretso na siya, guys. Ilalagay natin doon sa ating machine.
blood orange, guys. Ito na yung mga juice na nagawa ko, guys. Almost 2 pitchel din. Ayan, ito is hindi siya masyadong napuno. Pero ito puno na kasi ito. Ayan. So, medyo citrusy talaga siya. So, ang gagawin ko, guys, lalagyan ko lang siya ng honey. Na nanggaling din yun sa Haviki, guys. As in, sobrang tagal na yun andito sa bahay. Pero hindi pa rin siya nasisira. Ang gagawin nito, guys, last year pa to, sa Haviki to, guys, is andoon siya sa Haviki. Hindi sa naging expired siya. It's because nag-crystallized yung honey doon sa loob. But it's still okay to be consumed. So, minelt ko lang yun siya, guys. And ito yung i-add natin kasi sobrang citrusy nung aking juice. Para meron siyang konting tamis. Ayan. So, honey. Kahit na sobrang dami ko nang na-juice, meron pa tayong isang tray ng citrus fruits dito. Tapos yung isang bag ng carrots. Ayan, oh. Sobrang dami pang natira. Naalala nyo yung salad ko from last na Haviki, guys? Ito pa. Ito na, guys. Tapos yung kamatis, nanggaling din sa Haviki. Tapos yung karne, yung grilled na pork kahapon sa Haviki. Yan din yun, guys. Tapos meron ako ditong mga sauces. From the previous Haviki ko pa ito, guys. And ngayon ko pa lang siya magagamit. Ayan. So, hindi pa ito expired. Nilagay ko lang to sa ref. And, nakalagay dito na this is still good until 2025. Ayan. So, lalagay natin dito sa ating salad. So, lalagyan lang natin to ng sauce. Or yung salad dressing. O, diba? So, ang lunch, guys. Kasi, kakain tayo ng a little bit healthier today. Mag-salad lang ako today, guys. Kasi bukas, pag na-meet ko mga friends ko, mulamon ta dito. Salad-salad sa taron. Alright, guys, after lunch nga is nagpunta kami dito sa city and may mga kailangan kaming bilihin kasi may mga kulang pa akong ingredients for my cake. So, bumili na ako dito, guys, sa Prisma. Tapos, dumaan din pala kami ng Lidl. Tapos, doon sa Valkyrie or yung ukay-ukayan kung saan kami nag-display ng aming mga ukay-ukay. I will tell you more a bit later about dun sa Valkyrie or yung sa experience namin doon kung okay ba yung ukay-ukayan na magbenta doon or hindi. So, we'll let you know later. But, nandito tayo ngayon sa Prisma and tumitingin ako ng mga items, guys, na alam mo yung pwede ko siyang ma-resell doon sa ukay-ukayan ko. So, tumitingin ako ng mga sale dito and papatungan ko siya ng mga 20 to 30% on top of that item. Alam nyo bakit? Kasi yung mga ukay-ukay dito, guys, I noticed na mas prefer nila yung magaganda talaga yung mga items. So, pag may nakita akong sobrang sale, like example, 10 euros, binenta na lang siya ng, o naka-sale na siya ng 70%. Example, yung item is, ang worth na lang niya is, ano na lang siya, 1 euro. So, papatungan ko siya ng 50 cents. So, at least, meron akong 50 cents nakita or something ganyan ba. But yan, naghahanap na ako dito ng ilang items sa Prisma. Kasi last time nakakita din ako dito. And, yung mga na-resell ko doon, guys, is nabenta talaga siya. So, nakabili na ako, guys, ng mga kailangan ko dito sa Prisma. And, na tayo sa parking. Kasama ko si Nico and Anika. Hindi lang sila sumama dito sa grocery. Kasi sabi ko, mabilis lang ako. Pero actually, natagalan ako ng konti. Kasi nga, tinignan ko pa yung mga sales. So, may mga nabili akong, tama na? Quintilanyal ka. Yung mga candle stands na tag 2 euro na lang siya, guys. So, pwede ko siyang ma-resell ng tag 3 euros doon sa ukay-ukayan. And
ginansya tayo ng 1 euro per piece. Kahit na maliit lang ba, alam mo yun, di bali ng paminsan-minsan, ano, yung, ginagmay, bahala ginagmay, basta kanunay. Kahit na maliit guys, basta all the time, merong pumapasok, okay na yun. Kaya, binili ko yung mga naka-sale talaga, and ang ginagawa ko, usually kapag mga ganon, konti na lang yung items, inuubos ko guys, binibili ko lahat para wala na talagang matira. And mga ano na kasi to, yung mga items nga na tatanggalin na nila sa shelves kasi hindi na nila iuulit yung design na yun. Kaya yun ang ginawa ko, binili ko lahat. Hello Ray guys! So andito na kami ngayon sa bahay, and today actually yung last day namin doon sa Valkyrie. Valkyrie ang pagbasa niya, pero ang pagsulat niya nung pangalan na ukay-ukayan, but ang pagbasa nun in Finnish is Valkyrie kasi yung W is V or letter V ang pronunciation niya. So ang ano naman doon na nag-rent kami is meron silang discount na 20% discount. Kaya kami nag-rent doon sa table nila guys sa Valkyrie. Doon kami naengganyo. And of course, we also wanted to try how will it be kung makakakita ba kami doon o hindi. So, ang total rent doon guys, nag-start siya ng 6th of February hanggang ngayon, katapusan. So, hindi kasali ang mga Mondays. I think there were 3 Mondays. 3 araw. Kasi 6 days lang sila open from Monday to Saturday. From Tuesday to Sunday lang sila open. Every Monday close sila. So, yun guys, ang binayaran namin doon sa rent sa table was 40 euros. Kasi nga meron siyang discount na 20%. And then, yung naging profit namin guys after doon sa rent is, I think it was a total of 59 euros. Ito pala, nakalagay dito lahat. It was a total, lahat ng sale guys, a total of 59 euros and 40 cents. And then, minus the 40 euros for the renta. So, ang natira na lang is 19 euros and 40 cents. Naka-document yan lahat, guys. Kasi binibigyan nila palagi kami ng papel. So, yun, guys. How will I assess this one? So, yung kinita lang namin is actually 19 euros and 40 cents. Kasi minus na namin yung renta doon. So, I told Nico na we are not gonna be continuing this ukay-ukay sa Valkyrie anymore. Kasi nga, hindi siya ganun ka profitable. Hindi siya ganun ka, alam mo yun, yung renta, mas malaki pa yung renta mo compare sa na ibabalik sa'yo. So, ayun, sabi ko kay Nico na since practice lang naman to doon, parang tinry lang namin ba. So, yun. Hindi na kami magpapatuloy doon. However, yung first ukay-ukayan tables namin guys, doon sa Surkirpis, nagpapatuloy pa rin siya hanggang ngayon. And we are still getting profit doon sa mga binibenta namin doon sa Valkyrie, doon sa Surkirpis. So, meron kaming 2 table na doon. And as of the moment, kumikita din talaga siya kahit papano. So, sayang kasi nga it would be nice to have another table doon sa Valkyrie, but since ang nakikita namin doon na reason was there's not enough traffic or wala masyadong customers doon, though meron naman, pero alam mo yung hindi siya ganon karami compare doon sa city talaga, kasi yung location na ukay-ukayan na yon is ano, parang sa small city na siya. Parang hindi siya talagang yung malaking city kasi Bacolod lang siya mismo.
Tapos yung location niya mismo guys is parang isolated din siya kasi kailangan mo talaga ng car para makapunta doon kasi walang bus yata na pumupunta doon. So but most of the people dito naman sa lugar namin is may mga cars din talaga. And today, habang kinuha namin yung mga gamit namin doon, yung mga natira doon na mga items is sinabihan ako ni Nico, Mami, come here. I wanna show you something. So, punta kami doon sa isang side ng ukay-ukayan. Tapos, pinakita sa akin ni Nico na there were too many tables that were empty. So, what does it signifies? It means na hindi maganda ang business kapag ganon. Kasi, kung maraming empty tables na hindi nagre-renta doon, guys, it means na hindi, yung mga nagbenta doon is hindi rin sila kumita ng maayos or hindi sila kumita dun sa mga binenta nila kasi nga mahal yung renta, konti yung customers, yung traffic, kaya hindi na siguro sila bumalik. However, I'm still happy, we are still happy that we were able to earn 19 euros and 40 cents. So ito na siya. So, yung 19 euros and 40 cents, I think this is about, kayo na lang maghanap guys, mag-convert how much. I think this is about 1,000 pesos sa Pilipinas. It's still money. We can still buy something with this. 10 euros pang Haviki, tapos ito pang kape namin ni Nico, di ba? Ayan. So, we still have something for our Haviki and for our coffee, which is okay. It's okay. But, yun nga, hindi lang namin siya ipagpapatuloy kasi it's kinda like risky na magbayad ng rent doon pero wala namang something in return. Hindi siya profitable ba? So, sabi namin na hindi na. Ito na yung last day. Hindi na namin siya pagpapatuloy. Yun. But anyways, it was a good experience. And alam nyo yung kapag pumasok ka sa isang bagay na wala naman siyang something in return sa'yo, wag mo nang ipagpatuloy. Kahit na i-risk mo pa siya na i-risk. Do, ganun naman ang mga negosyante. Pero ako kasi guys, tinitingnan ko kasi yung location, yung traffic, and maraming beses kami nagpupunta doon, and maraming beses kong inoobserbahan talaga yung lugar guys. But, yung income every day is hindi siya kagaya doon sa income sa table talaga namin doon sa Surkirbis. Yung nauna namang ukayan. Kaya, ayun. So, sabi ko kay Nico na parang sometimes disappointing like in a day, wala talagang bumibili. Kasi nga it means na hindi ganun karami ang traffic and hindi ganun karami ang individuals na naghahanap ng mga items. Though, bawat individual naman, may kanya-kanya tayong preference kung ano yung mga hinahanap natin sa ukay-ukayan or mga kailangan natin sa bahay, ganyan. And sa side naman namin is we put our items na sobrang mura talaga guys, but since people are not able to buy those kind of stuff, maybe meron silang ibang hinahanap na wala doon kasi nga maraming ukay-ukayan dito sa area namin and I think nagvi-visit din sila doon. So, but I'm happy that doon sa first na ukay-ukayan talaga namin, we are going to be in the 3rd month na doon. And yung first month it was a success really. Malaki talaga yung profit namin. As in, triple or quadruple yung profit namin on top of the rent. So, sa second month, yung nagdagdag na kami ng table. And it's the same, which is very good. And I think in the coming months, pag papunta na ng spring, summer, yan na yung time na ang mga tao dito will be changing their design sa mga bahay, yung mga decoration sa bahay. So, maghahanap talaga yan sila sa ukay-ukayan. And I think we have enough stuffs pa dito sa bahay, guys. Actually, sobrang kalat ng bahay namin dahil sa ukay-ukay. But it's okay, kasi sabi ko kay Nico, kahit ganyan ang itsura ng bahay natin ngayon, sobrang kalat nga dahil sa mga ukay-ukay. Pera pa rin yan siya. But of course, guys, yung mga binibenta namin ngayon, most of it is mga gamit pa lang namin talaga. And may mga friends ako na kailangan kong bigyan din ng gamit. So, may mga friends ako nang magbibigay ng gamit. Yun naman ang pinamimigay ko sa kanila. Yun. So, recycle lang para ipamigay sa iba.
And yung mga gamit muna namin sa bahay ang inuuna ko guys. Actually, yung isang cabinet guys na empty ko na. And this year, sabi ko kay Nico, I think ako din sa sarili ko kailangan kong magbawas. Mas mabuti siguro na 5 piraso lang ng damit. Alam mo yung pangtaas, yung t-shirt. Hindi ganun karaming damit guys. Kasi nga, napapagod akong magtupi. Ayoko pa naman talagang magtupi. So, yun ang nakikita kong solusyon. So, ibebenta ko rin yung mga gamit ko, guys, na sobrang dami sa cabinet na hindi ka naman pala talaga siya nagagamit. And, sabi ko, it doesn't make sense. Yung magte-take lang siya ng space, pero hindi mo siya nagagamit. So, yun. Ang sabi ko sa kanya is, ibebenta ko rin. Kahit si Nico sabi niya, yung sa kanya din daw, ibenta niya. Kasi marami yan siyang damit, guys, na lumiit na lang kasi hindi niya nagagamit. May mga tags pa. Tapos, sobrang tagal na sa cabinet. Kaya, kailangan kong mag-empty ng mga cabinet namin pagdating ng springtime. Kasi yan talaga yung time na maglilinis, spring cleaning, ganyan ba. So, anyways, we earned 19 euros and 40 cents, which is okay. And also, sa susunod pala na buwan is meron na naman kaming na source na or nahanap na another ukay-ukayan. And I hope it will work there. I-update ko kayo how will it be. Kung paano ang ano doon, yung magiging successful ba siya or hindi. But anyways, this trial na ginawa namin sa Valkyrie, it's still a success. Kasi at least hindi kami nag-negative, which is negative is very bad. But yung thought lang na mas malaki pa yung renta mo compare sa profit mo, yun ang hindi masyadong maganda. Kasi nga, as we observed, hindi talaga ganun kagrabe ang traffic ng tao. Hindi ganun kagrabe ang customers doon sa ukay-ukayan na yun. Kaya siguro, hindi ganun ka, walang maraming options. Alam mo yung ganun. So, yung the next place, reserved na namin. Pero wala siyang available right away na table kasi nga lahat is occupied. So, let's see how will it be kasi itong sa pangatlong ukay-ukayan is sa city center talaga siya ng Lahati. And yung location niya is napakaganda talaga. So, we will try how will it be there. So, paano siya, kung kikita ba kami, magkaka-profit ba kami, paano yung attitude ng mga customers doon. So far guys, doon sa Sur Kirpis, what we've noticed is that ang mga tao doon is mahilig sila sa mga kitchen stuff, decoration sa bahay, and yung for the kids, yung mga gamit-gamit, ganyan. But not really with clothing. Meron man naman for kids clothes, pero we noticed na mas gusto nila yung may mga brands, yung ganon. So, most of the stuff na binebenta namin doon, meron din naman siyang clothes, pero hindi talaga siya nasa sold guys, kahit na mga Calvin Klein, mga Guess, Vero Moda, ano pa ba, yung mga branded na mga gamit ang nilagay namin doon. Icepeak, hindi talaga siya nagpatok doon guys. Kasi nga, yung mga branded stuff, medyo mahal din siya ng konti. Yun. So, hindi siya nag-click doon. But I hope, dito sa another ukay-ukayan na irerentahan namin, actually nakapag-reserve na kami doon. 1 month yung reservation namin is, tawag nito, magkakaroon tayo ng profit. But anyways, it was a good day. I was able to prepare the juice. I still have a lot of vegetables and fruits and citrus fruits na kailangang ayusin. Tapos yung mga herbs guys, it's now in the process. Nasa dehydrator na sila. And hopefully tomorrow madry na yon. But yeah, there's still a lot of things to do, and tomorrow meet ko yung mga friends ko guys. So I need to prepare something for them because we will be celebrating Luisa's birthday. So gagawa ako ng cake tonight and tomorrow.
And ano pa ba mga gagawin ko? Hindi ko pa alam. Basta yun, basta gagawa ko ng cake. So, abangan nyo guys yung next vlog natin. Thank you so much guys for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors, yung channel po ni Nico. Ingat po kayo palagi. And please don't forget to leave us a comment, suggestions po ng mga videos na gusto nyo nakunan or nagawin namin. Ayun. Though marami pa naman akong naiisip. This is just like very raw videos na ginagawa ko ngayon, guys. Hindi ko talaga siya masyadong ine-edit na kasi nga yung YouTube is napaka-arte. Ayun. I hope you like this video, guys. Leave us a comment and we'll see you again next time. Hey, hey!